Eto na nga ba ang katapusan ni VP Sara Duterte at matutuluyan na po ba siya sa kanyang impeachment, mga kababayan, na matanggal sa pwesto? Samantala isang abogado po nagbabala sa mga posibleng taktika ng kampo ni VP Sara Duterte. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Ako, eto mga babayan, no, matutuluyan na nga bang matanggal sa pwesto o ma-impeach etong si Sara Duterte, mga kababayan? Ito po ay isang masamang balita po para sa kanya, mga kababayan. Samantala, meron pong isang abogado, no, na nagsalita, mga kababayan. At tila siya po ay mayroong babala, mga kababayan, sa mga posibleng taktika po, no, ng kampo ni VP Sara Duterte sa impeachment case nito, mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga subscribers at followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At palagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Pa-click naman po ang like button dyan sa ibaba. Yan po ay napakalaking tulong na po sa atin para mas marami pong makapanood ng ating video ngayon. Share nyo na rin po, mga babayan, right? Okay, so ito. Grabe, mga babayan, no? Mukhang matutuluyan na po, no, ito pong si Sara Duterte sa kanyang impeachment, mga babayan. Okay, so alamin natin itong balita na to dahil nagsalita na po ito pong si Congressman Luistro, mga babayan. Right? Let's go. Ngayon, House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. Magandang gabi po sa inyo, Congresswoman. Evening, Corina, and thank you for having me in your program. Opo, so yung aasahan po nating impeachment hearing sa Miyerkules, paano po yun kung hindi sumipot si VP Sara? Dahil ang sabi nga po, kailangan naroon po siya. Hindi po pwedeng tulad sa ICC. ICC ba? ICI? Yung wala po doon yung Pangulo noong siya ay dinidigang kanyang kaso. Pag hindi po siya sumipot, paano? Nako, ito mga babayan. Actually, mas maganda talaga sumipot tong si Sara Duterte. Alam niyo po kung bakit? No, sa dami po ng akusasyon sa kanya, no, dito kay Sara Duterte, at last year nga po ay naudlot yung kanyang impeachment, siguro naman po ay napapanahon na, no, na para sagutin niya ng diretso o direkta ito pong mga impeachment complaint laban po sa kanya. No, especially no, yung pong mga pagbabanta po niya di umano sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ko, no, kung yun po ay kasama sa impeachable offense dito kay Sara Duterte, no, posibleng yun po, mga kababayan, ang isang bagay na makakapagpa-impeach sa kanya. No, kasi malinaw 'di ba? Meron pong video. At doon sa video mismo, sinabi po niya, no, kung ano yung kanya mga gagawin, mga babayan, dahil may kinausap ng araw po siya, no, na tao para gumawa ng utos niya. 'Di ba? So doon pa lang, no, sinasabi nga po na tila meron pong pagbabanta o threat, no, sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa First Lady Lisa Marcos, mga babayan, at doon po sa dating House Speaker Martin Romualdez. Well, Miss Corina, yung presence niya during the hearing proper is part of her right to due process, no? Yan baka sumigaw na naman sila, walang due process. No, pinibigyan po siya ng pagkakataong sumagot, mga babayan, no, as part of due process. Kaya lang ang problema, hindi naman sila sumasagot. 'Di ba? Tapos sisigaw yung mga DDS, wala raw due process. That being her right, it only means na prerogative niya whether to come or not to come. But of course, So parang discretion na lang niya. from the perspective ng sambayanang Pilipino, matagal na nating hinihintay ang kasagutan ng Vice Presidente sa mga aligasyong ito. Yan yung sinasabi natin. Matagal nang hinihintay yung sagot ni Sara Duterte dun sa mga aligasyon sa kanya. 'Di ba? Kaya lang ang nangyayari, mga babayan, puro palusot
So for us in the committee, we will truly appreciate if she will come and actively participate in the hearing proper. Mas maganda So she talaga. has a choice pala. That is correct, Karina. She has a choice. Okay, so opinion lamang yung hindi pwede siyang hindi magpakita. May mga nagsasabi pong taktika lang daw ng bise, yung pag-anunsyo po niya ng pagtakbo bigla, no? At napakaaga sa 2028, para salagin o pahinain itong impeachment kasi marami daw pong mga matatakot dyan po sa mababang kapulungan. Kasi nga, syempre, no, kung nakikita nila na isa sa malakas po no, na kandidato ngayon kasi wala pa namang ibang nag-a-announce eh. 'Di ba? Itong si Sara Duterte, magdadalawang isip yung mga kongresista na 'yan. 'Di ba? Na bumoto laban po kay Sara Duterte. Na ma-impeach mga kababayan. 'Di ba? Ganun lang naman 'yon. No, kitang-kita kasi yung motibo na maaga niyang pag-anunsyo. No, imagine ninyo, 2 years pa lang nag-anunsyo na siya. Natatakbo siyang pangulo. 'Di ba? So malinaw, no, na taktika 'yon para parang panakot mga babayan doon sa mga kongresista na pipirma sa kanyang impeachment. No, parang ano 'yan, oh, sige pumirma kayo. Pag ako hindi na impeach, yari kayo sa akin sa 2028. Babalikan ko kayo parang ganun mga babayan, 'di ba? Parang may pagbabanta pa na naman. Alam mo, sabi nga nila, no, etong mga to sanay na sa pagbabanta nila. Parang natural na sa kanila no, na merong palaging may mga pagbabanta, which is ganun din ginagawa ng mga supporters nila. No, lagi nilang pinapakalat, sige, yari kayo sa 2028, tumanda kayo. 'Di ba? Pananakot, pagbabanta. Well, that is a possibility, no? Yung epekto ng kanyang pronouncement of her intention to run in 2028 with respect to the decision of the justice members and even of the House members on this impeachment. But time and again, I wish to remind my colleagues, this is our constitutional duty, so we have to hear it in line with our fidelity to the sovereign Filipino people, not to the president, not to the vice president, but to the sovereign Filipino people. Sa sambayan ng Pilipino. Kaya nyo po gagawin yung impeachment trial na yan. 'Di ba? Para po sa sambayan ng Pilipino. Hindi ho para sa kung kanino man at kung sino man. May mga allegation din po, matagal na po rin namin naririnig ito. Lumulutang na may vote buying daw sa impeachment proceedings. Kung hindi man pera, ay kasunduang walang gantihan. At papatawarin na daw lahat ng mga bumoto noong siya'y in-impeach nung unang beses. Basta't wag lang daw bumoto ngayon, all is forgiven. Grabe, at hindi no? po sila gagantihan kapag naupo po ang bise bilang presidente. 'Di ba? Doon pa lang sa term na 'yon nagagantihan, no? Parang pananakot na kagad eh. 'Di ba? What if nga naman, no? Ang mangyari mga babayan, hindi siya ma-impeach. 'Di ba? So pagka ganoon, mga babayan, no, parang desperadong galawan po 'yan. No, kung totoo man na mayroon pong ganyang nilalakad, no, na usapan. Ano po 'yan? Malinaw mga babayan na desperado po yung kanilang ginagawa o desperate moves na po. No, nandun na sila sa sitwasyon na 'yon na mga desperado na sila, mga babayan, para lang wag ma-impeach etong si Sara Duterte. Pero gustong-gusto nyo ma-impeach yung Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? I actually, with respect to the influence coming from the leadership, I vehemently deny having experienced any influence coming from the leadership, no, Karina? With respect naman to the influence coming from the camp of VP Duterte, wala rin naman akong naririnig, at least personally, no? So for me, as Justice Chair, isa lang ang focus ko, to be able to come up with an orderly and organized proceeding in a way that the Filipino people will understand. After all, this impeachment process is an extraordinary power that is given to the Filipino people. So maikli na lamang po, 1, 2, 3, ano po ang aming maaasahan na magaganap sa Miyerkules? Okay, so this hearing proper is intended really for the presentation of evidence of both the complainant and the respondent.
Pero Corina, merong mga pending matters before us that we will be acting on. One is the request of Congressman Shell Jokno for subpoena of documents from AMLA, the COA, NBI, Ombudsman, no? Nako. Second is the petition of Kong Shell Jokno for protective custody of Ramil Madriaga. And Ito yung isa sa kinakatakutan talaga nila. Yung magiging statement po ni Ramil Madriaga. Kaya nga po dapat ingatan po siya eh. 'Di ba? Yan yung yan yung pinakaunang-unang concern po nila. No, dahil napakarami pong nalalaman di umano neto nga si Ramil Madriaga. And of course, the other one is the concern on the conflict of interest in view of the entry of appearance of Attorney Powa and Attorney Monsayak. At least these three will be addressed on Wednesday before we start the presentation of the evidence. Okay, so sa unang araw, parang preliminaries. So definitely, I guess in the first day, baka hindi po sumipot si VP Sara. What happens then? Tuloy-tuloy pa rin because it's her right to appear or not appear. That is correct, Corina. Yung pagdating niya sa hearing proper, choice na yon, prerogative na yon, karapatan niya yon. But then again, of course, kamukha ng sinabi ko kanina, matagal nang pending itong mga aligasyon ng confidential fund, threat, and unexplained wealth. It's about time masagot na ito at marinig ng sambayan ng Pilipino. Sorry po, sa total amount, last question, total amount, magkano po pinag-uusapan nating kailangan panagutan ng Office of the Vice President? With respect to the confidential fund, it is 73 million for the OVP and 500 million for DepEd, no? This is with respect to the allegation of misuse of confidential fund. About the unexplained wealth, that is yet to be seen after we have issued the subpoena of documents of AMLA. Malinaw po. Maraming salamat. Okay, so yan mga kababayan, no? At ito, no, papakita ko sa inyo ang balita na kung saan, no, ay meron pong babala ang isang abogado, mga kababayan, sa mga taktika po ng kampo netong si Sara Duterte tungkol po sa kanyang impeachment case. Right? Let's go. Umano ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ipaliwanag ang mga aligasyon laban sa kanya sa mga reklamong impeachment na kinakaharap sa Kamara. Kabilang na rito ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Kaya babala sa publiko ng human rights lawyer na si Attorney Dino De Leon, asahan na ang diversionary tactics mula umano sa kampo ng pangalawang Pangulo. Actually, nakikita naman na natin ngayon pa lang, no, yung mga diversionary tactics nila. 'Di ba? Nakikita na natin yan, mga kababayan. Sa gitna rin ito ng krisis sa ekonomiya na nararanasan ngayon, bunsod ng sobrang taas ng presyo ng langis dulot ng gulo sa Middle East. Si De Leon ay abogado ng mga complainants sa ikalawang reklamong impeachment laban kay VP Duterte na iniurong na. Ito na, minawagan pa rin publiko na merong malaking mga diversionary tactic yan, mga Duterte. They will take advantage of the economic situation because of the war in Iran, in Israel and the United States, and the oil price hike o yung pagtaas ng petrolyo. I-take advantage lahat yan ngayon dahilan sa ayaw nilang mabuksan ng bank accounts, ayaw nilang maisalang ang mga witnesses, at kaya in-announce ni Sara Duterte na nagtatakbo siya presidente. Naniniwala rin si De Leon, hindi sasagutin ng Vice Presidente ang mga aligasyon laban sa kanya. Wala pang reaksyon kaugnay nito ang kampo ni VP Sara. Pero nauna nang sinabi ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte sa impeachment process, nahihirapan silang sagutin ang mga aligasyon dahil wala namang impeachable offense. Nahirapan daw silang sagutin yung mga aligasyon o ayaw ninyong sagutin yung mga aligasyon. Yun lang naman yun eh. 'Di ba? Kung talagang hindi hirapan kayong sagutin, sabihin ninyo. Kung walang aligasyon, kalokohan yun. No? Kung walang basihan yung mga aligasyon. 'Di ba? May mga dokumento, may mga ebidensya. 'Di ba? We maintain our position na nahirapan kaming sagutin because walang impeachable offense kung babasahin mo yung ultimate facts. Yun talaga yun. I-maintain nyo yung position ninyo. No? Kasi pag hindi kayo nag-maintain ng position, yari kayo kay Sara. Bigyan kita ng example.
Sayang yung binayad sa inyo. Di ba? Sayang yung bayad sa inyo. Paul, Ilang abogado? nakasulat doon na sinasabi nila the Vice President committed plunder. Di ba? Sa plunder, ano bang ultimate facts dyan? Ang ultimate facts sa criminal offenses, kailangan mong i-allege yung elements ng crime. At ang elements ng crime is 1, she's a public officer. 2, the amount, which is 50 million above. 3, that there was an accumulation or acquisition of unexplained wealth or ill-gotten wealth through a series of overt acts. So, yes, she's a public officer, but hindi naman nila inallege kung paano napunta sa kanya yung sinasabi nilang pera, for example, sa confidential funds. So, yun yung punto namin, but sinasabi namin na there's a failure to allege the ultimate facts or the material facts that would constitute the impeachable offense. Kasi, iba yung sasabihin mo lang na, lumabas yung pera, so malamang napunta sa kanya. Hindi po yan ultimate facts. And ang problema nga kasi hindi maipaliwanag eh. 'Di ba? Kagaya no sa laptop. No? Hindi maipaliwanag eh. No, maraming aligasyon na ang sagot lang ni VP Sara hindi niya alam. 'Di ba? Anong klaseng sagot 'yon? Hindi tamang sagot 'yun eh. Mga DDS lang, mga babayan ang maloloko. No, ang mauuto sa ganong klaseng sagot. Yan po ay conclusion of law, hindi ba? Kung conclusion of fact and law. Ayon kay House Committee on Justice at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, sa pagsimula ng pagdinig kaugnay ng mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte sa March 25, mauunang resolbahin ang mga kahilingan at mosyon na inihain sa House panel. Kabilang na rito ang request na isapina ang mahalagang dokumento gaya ng bank records, tax return, statements of assets, liabilities and net worth o SALENS ni VP Duterte at iba pang papeles. Gayun din ang kahilingang mapa sa ilalim sa protective custody sa Ramil Madriaga, isang detainee ng Bureau of Jail Management and Penology sa kasong kidnapping na itinuturing ng complainants na mahalagang testigo laban sa Vice Presidente. At ang pagtutol sa pagpapatala ng mga abogadong sina Michael Poa at Reynold Monsaya bilang bahagi ng Defense Counsel ng pangalawang Pangulo matapos isang quote sa aligasyon ng maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education ng kalihim pa si VP Duterte nito. Samantala, ayon man kay Bicol sa Diba? Siya yung abogado, tapos siya yung kasama siya dun sa mga naakusahan. Ano yun? Party List Representative Terry Redon, House Justice Committee member, handa ang House panel na ipagtanggol ang proseso ng impeachment sakaling naakyat ang issue sa Korte Suprema. Naninindigan din itong nakabatay sa ebidensya, mga panuntunan at mga umiiral na batas ang bawat hakbang ng Justice Committee. Pero ang kampo ni VP Duterte naniniwalang may double standards at paglabag sa due process ang impeachment process sa Kamara. Of course, the option to go up to the Supreme Court is always there, no? Diba? But as to kailan kami aakyat or kung aakyat man kami, we'll have to see first how the proceedings go at the moment. And then, doon na lang kami magde-decide kung iakyat namin sa Korte Suprema. Pero sa ngayon, wala pa kaming napag-uusapan na iakyat. Wala pang desisyon si VP Duterte kung dadalo ba ito o hindi sa pagdinig ng House Justice Committee matapos formal na imbitahan. Okay, so yan mga kababayan, So ano masasabi po ninyo dyan? No, tama lang ba na ito pong si Sara Duterte, ganun-ganun na lang yung mangyayari po sa kanyang impeachment? Baga, mangyayari nito mga kababayan, kagaya nung nakaraan, mababaliwala na naman, no, yung impeachment complaint dito po kay Sara Duterte. 'Di ba? Kasi most likely, gano'n na naman yung mangyayari dyan. Mababaliwala na naman yung impeachment kay Sara Duterte. No, kayo po ba ay papayag o hindi? I-comment po sa ibaba ang mga opinion at atin yung pag-usapan. Right? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs. It's on Balls TV. Peace. I'm out.